And now to help us make sense of all these developments, we are joined by none other than our political pundit, Mr. Ronald Llamas, the Dalai Llamas. Tama ba? Tawag kay Sir Ronald. Hi, good morning, Pauline, Angela, Cheska. Good morning. Oh, welcome. Ganda naman ang morning natin. Ano maganda gising mo ngayon? Tapos na yung rally. Tapos na yung rally. Sir Ronald, sobrang daming nangyari this week, ano? Yes. From the INC rally. We're also just days away from the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. But let's go back muna dun sa mga nangyari this week. Ano yung mga pinaka nag-stand out sa'yo and ano ba yung magiging implication yan politically? Well, una, yung desisyon ni Ombudsman Boying Remulla na talagang sampahan na ng plunder cases. Si Senator Marcoleta. Na sinabi naman niya several weeks ago, sinabi rin niya last week, at last Monday, sabi niya, ay mangyayari na this week. Nangyayari ito sa context ng katatapos lamang na Senate crisis. Diba? At papunta ka naman sa isang impeachment sa Monday, at in 3 weeks' time, State of the Nation address. The first SONA after nung mahiya ka naman SONA last year. So, yan yung context nito. At biglang nagkaroon ng explosion na hindi naman unexpected. Dahil yung iglesia naman, talaga nagmo-mobilize yan religiously. No? Pero last year, almost 1 million yung nag-rally noong January for peace daw. Pero malinaw naman, ito ay para dun sa impeachment ni Sara, para kontrahen, which happened ng February or March. No? Tapos last year din, nag-rally rin sila ng more than 500,000 sa Luneta again dito sa issue ng corruption na binabanatan yung gobyerno. May mga balita nga ng destabilization, di ba? Tapos ngayon, nag-threaten uli sila. At this time, sa People Power Monument. Ang problema, medyo kinapos. No? Mga 10,000 lang. At nung lumipat sila sa Liwasang Bonifacio, ay kakaunti rin. Kaya nagdesisyon na sila kagabi na itiklop na. Pero originally, yung mga plano ay several hundred thousands. At kung hindi pa rin aatras yung kaso laban kay Marcoleta, ay may possibility na tutuloyan sa Malacanang or mag-extend hanggang sa SONA sa Lunes. No? So, medyo naiwasan itong ganitong klaseng disruption or even destabilization. Habang wala yung presidente, nasa Canada. No? Kaya ito ay punto sa gobyerno na nagpakita sila ng decisiveness, ng strength, na hindi sila magpapapressure, lalo na sa usapin ng rule of law. Kaya in a way, sa dami ng problema ng gobyerno at sa pababa na approval rating, ito ay punto sa kanila. At ito naman ay medyo kontra dun sa imahe ng Iglesia ni Cristo na almost invincible. No? Na isa sa pinakamalakas na hindi lamang religious groups, kundi political groups, kahit hindi nila aaminin, sa ating bansa. So medyo na-burst ng konti yung kanilang bubble ng invincibility. So, with the recent rally, did they mean to spark public outcry outside the religion? Did they succeed? Of course, ang plano nila ay makastimulate ito ng galit sa bigger population na hindi Iglesia ni Cristo. Pero mukhang ang na-stimulate nila ay mas galit sa kanila dahil sa traffic, dahil sa discomfort ng mga nakatira ron. Kaya nga, eventually, hindi na sila pinayagan o binigyan ng permit ng Quezon City dahil marami nagreklamo ng mga resident doon sa White Plains, Corinthian, etc. No? Kaya mas yung na-achieve nila ay mas discomfort para sa mga tao. Tapos, tingin ko mismo sa mga members ng iglesia, hindi masyadong compelling issue or compelling rallying point si Marcoleta. Una, yung issue, plunder . At medyo clear-cut case yan . Meron niyang batas, meron niyang president. Kahit sinasabi nila, hindi yung plunder, wala namang ninakaw sa Kabanang Bayan. Hindi ganun ang plunder .
pag tumanggap ka ng more than 50 million, government official ka, hindi lang yan indirect bribery. That's plunder. At yan, may precedent na. Halimbawa kay ERAP. No? Tumanggap siya ng galing sa wedding money. That's private money. So, hindi lang siya nasa batas. Meron na siyang precedent. Kaya halos open and clear-cut case yan. So, hindi siya rallying point. Ikalawa, si Marcoleta mismo. Kung ikaw ba yung miyembro nila, ay ikaw ba ay magsasakripisyo ng sarili mo para sa Kumbaga, you're isang saying senador? he is not enough. Yes, yung karakter niya ay hindi masyadong compelling para i-risk mo yung iyong buhay sa isang uprising. No? Kaya tingin ko mismo yung mga miyembro ng iglesia ay hindi ganun ka-enthusiastic. Tingin ko lang, no? Pwedeng mali ako. But aside from Senator Rodante Marcoleta, I mean, we saw several personalities take the stage and say things that, you know, we heard Senator Robin Padilla saying na pati daw siya, nababalitaan niya may obstruction of justice. And then yung speech ni Senator Marcoleta where he said na magpapakulong, Willing siya willing na siya magpa-aresto. magpa-aresto. And then Senator Amy Marcos saying bangag and drunk on power. Lasing sa kapangyarihan. Lasing sa kapangyarihan. Just your thoughts on all the words that were... Yes. That's a mouthful, di ba? Yeah. Oo. Pero ang problema kasi nila ay itong mga senador na ito ay even before itong crisis sa Senate ay marami ng kaso na nakasampa sa kanila. Hindi ito nangyari ngayon lang. Yung kay Robin siguro, ngayon nangyari dahil nakita naman na itinakas niya si Bato. That's obstruction of justice. Hindi pa naman plunder yung kaso ni Robin. Hindi pa. No? Pero ang kaso niya, obstruction of justice, kitang-kita naman. Ang sabi lang niya, ang paliwanag lang niya, naglalakad lang naman sila palabas. At dahil walang masakyan, isinakay niya. Fugitive yun eh. At saka, kahit naman kasuhan siya, makakadalo pa rin siya sa Senado. Dahil bailable naman yun eh. Hindi yan katulad ng plunder. No? Kaya, baka it doesn't hold water na inuubo sila dahil even before, yung kanilang grupo ay dami ng kaso. Si Bato at saka Maraming involvement. si Bongo may kaso sa International Criminal Court ng Crimes Against Humanity. So hindi lang dito yan ha. Tapos si Bongo may kaso ng plunder. Doon sa Parmali, kung maalala nyo, Yes, ng COVID, yes. no? Naka-file yan sa ombudsman. Tapos, yung dalawang bilyar, may kaso ng corporate crimes, no? Market manipulation, insider trading, etc. Tapos, mismo si Alan Peter, ang may nagsasabi na may binibuild up din na kaso sa Taguig dahil sa mga anomalous flood control projects. So, these senators, hindi sila makakaangal na ito ay persecution. Dahil talaga namang may mga kaso sila. Wala ka naman nakitang kaso kay Risa Hontiveros, kay Kiko at saka kay Bam, na bagong senador lang. Wala rin namang kaso kay Ping Lacson na never tumanggap ng pork barrel. So, kung makukumpara mo yung grupo nila at saka yung grupo ngayon dito sa Senado, wala ka naman makikitang comparison. Wala namang kaso si Win Gatchalian, no? Etc. So, kitang-kita yung contrast eh. Kaya hindi kayang i-argue na pinipersecute sila, no? Na selective persecution. Napabilis lang yung kay Marcoleta dahil hindi lang kinakailangan ng case build-up eh. Siya na yung umamin eh. No? Sabi nga ni Boying, kwanto, mabilis lang to dahil sa kanila nanggaling yung ebidensya. Pero Sir Ronald, speaking of yung kaso nga ni Senator Rodante Marcoleta, yun talaga kasi yung announcement ni Ombudsman Remulla na ifa-file na this week, yun din yung nag-spark nitong rally ng INC. Pero today is Friday, it's the last working day of the week. Mafa-file ba yan today? Ano bang pwede natin asahan? Dapat. Kundi, isa na naman to dun sa mga promisa ni Boying. Maalala mo, nagpromisa siya last year na bago magpasko, may mga kakasuhan at ikukulong. Tapos Marso, tapos Mayo. At least nung Mayo, nakasuhan at saka nakulong si Jinggoy. Pero patapos na yung linggo. Sa bagay, kakasimula pa lang naman. Aga nyo kasi. So, tingnan natin sa buong araw. Tingnan natin ngayon. Pero, going into the SONA in 3 weeks, medyo
kailangan nila maghabol. Para may report. Oo, dahil kung maalala nyo, SONA, after nung SONA last year, nag-announce si Bongbong. Ito nga yung nagsimula nito Yung 15 naman kayo. na May biggest presentation contractors na involved dito sa mga anomaly tsaka ghost projects. Doon sa 15 na yon, 0.5 pa lang yung nakukulong. May 14 and a half pa natitira. Dahil kalahati lang ng diskaya yung nakulong Yes, yes. So, kailangan niyang ipakita na itong kanyang mismong nilunsad, may output. Yung more than 60 congressman daw na involved sa mga Yeah, that's contractors themselves. Ni isa wala pa nakukulong. Na yung graft case kay Saldico ay tinapon pa ng korte yesterday dahil hindi naman siya nahuli for 6 months. So, kailangan maghabol ng gobyerno para ipakita na may output yung presidente. No? Well, taking off from what you said, because yun nga pupunta tayo dun sa accusation ng kabilang kampo na selective justice. Andun na tayo sa point na ikukumpara mo sila doon sa majority of the senators, wala ka nang maikaso doon because marami sa kanila ay baguhang senator, wala nung 2025 budget. But of course, people are saying, for the sake of fairness po ng discussion natin, bakit sila Senator Cheese Escudero? Bakit sila Senator Joel Villanueva? Does it mean na sila ay nasa kabila na hindi na sila makakasuhan? Bakit ang tagal? Bakit nauna sila? No? For the sake of argument, pati yung mga congressmen who are involved in the flood control project, where are they now? Wala pa silang kaso. I doubt- Speaker Romualdez is a cousin of the president. Yes. Kaya nga, kailangan habulin yung ibang mga kaso. Pero yung sa Senado, si Cheese at saka si Joel, tingin ko hindi mawawala yung kaso na yan. Si Cheese lang, wala pang preliminary investigation. No? Unlike si Jinggoy, na may preliminary investigation na. Si Joel, ongoing. No? Tapos yung kay Speaker Martin, problema na wala si Gutesa. At si Saldico, wala rito. Yun yung kinakailangan mo para mag-testify. Kailangan mo ng smoking gun Pero Halimbawa, apparently si former Secretary Manuel Bonoan daw yung parang gagawin nilang ay state witness. Posible. Doon For siya yung gagawing Romualdez. smoking gun dito sa mga kaso na ito. Dahil alam niya lahat Ang debate lang dyan, siya ba ay hindi principal? Dahil cabinet secretary siya. So yun ang debate. Sabi naman nila, mas marami siyang idadawit. Mas marami siyang may implicate dito. Kaya yun yung value niya. No? So, hindi ko kabisado kung anong ibig sabihin nila ng principal. No? Dahil cabinet secretary, the only one na nakasuhan at nakulong. No? So, very delicate itong susunod na mga linggo. No? Pero yung inuulit ko, yung kay Marcoleta, kaya napabilis. Siya kasi umamin. No? Kung hindi siya umamin, baka may case build-up, may preliminary investigation, tapos sandigan bayan. Pero dahil siya na mismo umamin, tumalon siya, nag-leapfrog Nahuli siya sa sarili niyang bibig. But so, let's say, looking ahead, just because the Senate impeachment trial starts next Monday already. Yes. So, let's say na within the day, kasi nga ang aga namin, we're so sorry. Let's say within the day, ma-file na yung kaso. What does this mean for the Senate impeachment court next week? Well, una, baka mabawasan yung numbers na kinakailangan for impeachment, yung 2/3. Paano? 2 na yung nabawas, kung sakali, Jinggoy at si Marcoleta. Kung sakaling mahuhuli si Bato at saka si Bongo at dadalhin sa ICC, so 4 na yung nawala. So 20. Anong 2/3 ng 20? Hindi ako magaling sa mathematics pero parang 14. No? Parang 14. No? So may epekto, at least in terms of numbers. Ikalawa, pwedeng magkaroon ng chilling effect dun sa ibang mga senador na may kaso. Diba? Pwedeng kabahan sila. No? Hindi ko naman sinasabi na kakabahan sila or boboto sila ayon sa kanilang kaba. Pero wag niyong kalimutan, this is not a real court. No? Hindi ito naghahabol ng beyond reasonable doubt katulad ng mga korte. Yung mataas na evidentiary level. Ito is also a political process. So ang dominant dito, maliban doon sa articles of impeachment, naduda ako na napag-aralan ng ibang senador. No? Huwag na natin sila banggitin kung sino sila. No? Kung hindi, yung kanilang sariling political calculation. What's in it for me? Anong relasyon ng pagboto ko o hindi pagboto sa aking political future? Tingin ko yun yung mga dominant. Yes. Pero hindi nila aminin. Sasabihin nila, ebidensya.
Pero hindi naman tayo nakatira sa kuweba. No? Alam naman natin na may iba't ibang pressures at play dito. At yung mga, halos lahat ng senador, merong vulnerabilities Yeah. or may skeletons in their closet. Hindi nga in the closet, nakalabas na yung ebidensya. No? Kaya these are the realities nitong impeachment na ito. Well, mukhang marami pa namang mangyayari, Sir Ronald, ano? Kasi this impeachment trial will last for 92 days. Well, the trial days, di ba? 92 days yan. But ahead of Monday, we already saw glimpses of the strategies of both the defense and prosecution dun pa lamang sa pre-trial conference. Punta po tayo muna dun sa defense, ano? Yung ilan sa mga strategy nila include saying na covered ng freedom of speech, yung mga threats ni Vice President Sara Duterte. Anong basa nyo doon sa nagiging strategy ngayon ng defense? No? Do you think this trial will be an uphill battle for them and for VP Sara? Well, sa boto, uphill battle yung conviction. Sa evidence, uphill battle para sa defense. No? Dahil nilabas nila yung sagot nila eh. Medyo mahirap yun ha. Yung public threats mo, dati kasi ang sabi nila ay hindi naman niya sinabi yun. Tapos sinabi nila ay na-manipulate. Ngayon ang sinasabi nila, freedom of speech. So nagbabago yung kanilang paliwanag doon sa unang article of impeachment, yung grave threats. Pero pag sinabi mo publicly, nagigilitan mo ng leeg yung presidente at itatapon mo yung ulo, no? At imamassacre mo yung pamilya katulad nung nangyari sa Romanov family sa Russia. At i-assassinate mo yung presidente at asawa niya. No joke, no joke. Medyo mahirap sabihin yun na freedom of expression. No? Ikalawa, yung sinabi nila yung bribery, hindi naman directly galing sa secretary. Yes and no, dahil yung mga nagbigay, yung mga nag-bribe, mga tao mo eh. So may utos yun. No? Hindi naman yung gagawin on their own, motu proprio. So, i-establish nila, baka may magte-testify na inutusan siya. Yan yung lalabas sa impeachment court. Ikatlo, yung confidential fund, na ito daw si Madriaga ay hindi credible witness. Nung una kasi sabi niya, hindi niya kilala, never met. Pero ngayon yung pala, ay kakilala pala niya. Ang usapin na ngayon, credibility. No? Pero hindi lang naman yun yung evidence. Ang evidence doon, yung COA Notice of Disallowance. Yun. Very official yun. So, medyo hindi ganun kadali na depensahan nila yung sa confidential fund. At panghuli, yung unexplained wealth. Na ang sabi lang nila, ang sagot lang nila, bakit sinama yung asawa? Yan talagang kasama yung asawa. Conjugal yun eh. No? Kaya nga kami, nung cabinet secretary kami, yung immediate family namin, i-report namin yung wealth nung buo. Kaya nagulat lang ako dahil mga abogado ito eh. Dapat alam nila yun eh. No, alam nila yun. So, tapos, tip of the iceberg lang yung lumabas, yung AMLAC. Hindi pa dyan kasama yung mga bahay, mansyon, mga lupa, ari-arian, mga paintings, jewelries, no? Mga sasakyan. No? Pag na-triangulate yan, mas malaki pa doon sa several billions na nakalagay sa bank account. At dito bubuksan na yung specific banks dahil ililift mo na yung bank secrecy laws. So, di ko alam, mahihirapan sila sa depensa. Kung yan yung Abangan kanilang, na lang natin. yan kasi yung sinabi nila last week eh. Yeah. Ito yung kanilang mga sagot. Yeah. Kung wala silang ibang mas matinong sagot, talagang mahihirapan Well, sila. sabi nila magkakaroon daw sila ng mga surprise witnesses in the trial. Yung parang, surprise. Pero talking about Duterte, but I want to go to the patriarch, former President Rodrigo Duterte. After several months of not hearing from him, you have his daughter, Kitty Duterte, saying, sending messages from The Hague na sinabi ng tatay niya regarding the rally, continue what to do, what you think is right, inaapi na nila tayo, etc. So, what do you make of this statement from the former president himself for the rally? Ano ba parang reminder sa tao na nandito pa siya, di ba? Yung anak niya is being persecuted through the impeachment trial. Ano ba? Mahalaga yung kanyang political message dahil may mga supporters yung kanyang anak. Pero basically, yung support ng kanyang anak ay dahil sa kanya. No? At mas mataas pa rin yung suporta for him. Halimbawa, meron ka mga tao like Panelo na hindi si Sara openly ang sinusuportahan, si Digong. Marami pang ganon. So, ang gusto niya, i-consolidate yung support niya at saka support sa kanyang anak.
no, going into the impeachment trial and going into yung trial niya sa November. Right. No? Kaya at this point, i-weaponize niya yung kanyang arrest as victimization. No? Victimization. Pero mahihirapan din dahil ang dami kasing mga witnesses nasa The Hague ngayon na dating head ng Davao Death Squad. No? Mga dating mga hitmen na aamin where the skeletons are buried. Literally, hindi figuratively. No? Mismo yung babae na dating general ng police nandun. No? Ang daming mga testigo. Nagulat nga ako na pinahuli nila ito si General Dumlao. Dahil isa yan sa mga pupunta ron sa The Hague para mag-testify dito sa crimes against humanity. By the way, we're the first Asians to be charged with crimes against humanity. Kaya dapat maging proud tayo. Ha? Ganun ba? Okay. Oo. Pero last na, no, if I may, mabilisan na lang po. The kind of power that INC has, no, sabi nga nila, kingmaker sila. Paano nagsimula yon at saka will it still translate now given what happened yesterday? Well, usually yung INC for generations ay yung power nila ay dahil una, hindi sila nagpapatakbo ng miyembro. Pero nagne-negotiate sila sa mga tumatakbo. At naipapackage nila na sila yung nagpanalo. Both local at saka national. Yun yung strength nila. At kung kinakailangan, magmo-mobilize sila. Dahil medyo command yung kanilang centralist yung kanilang structure. No? Kaya halos lahat ng miyembro sasama. Ito yung first time, at least nakita ko, na miyembro nila naging congressman, naging Si senador. Marcoleta. At ang balita, gagawing vice presidential candidate ni Sara. And perhaps even higher. So aalagaan nila yan. Dahil this becomes a different political project ng INC. No? Posibleng naiisip nila, uy, pwede kami maging presidente. No? May separation of church and state No? At least in paper. So, ito yung first time na magkakaroon sila ng ganyang pinakamataas na opisyal na miyembro nila sa gobyerno. Kaya very sensitive sila. Kakasuhan ng plunder. No? Away tayo. Ang problema, medyo kinapos. Yeah. No? Pero ba't nga ba kinapos, Sir Ronald? Bakit, yun nga, parang na-avert kahit papano yung possible disruption, destabilization? Why didn't they gather enough support dun sa liwasang Bonifacio? Kasi nga kahapon, on the third day, kakaunti na lang We were expecting Each day, 100,000. each day pababa ng pababa yata Yeah. yung numbers Nangyari. ng attendees. Well, una, baka preparation tsaka logistics. Imagine mo yung logistical nightmare na kahit 10,000 lang, papakainin mo. Di ba? Saan magsi-CR yan? Saan matutulog yan? Sa EDSA. Di ba? Medyo bibigyan mo ng kaunti yan. So, baka hindi na-sustain or nahanda yung logistical resource component. Ikalawa, inuulit ko yung sinabi ko kanina, hindi compelling symbol si Marcoleta para magsakripisyo yung mga miyembro, no, at i-risk yung kanilang mga buhay, no, para dito. Parang hindi siya ganun ka-inspiring. Kahit siya na po yung tinitignan na, yun nga, pwedeng makakuha ng highest position in the land. Yes, dahil yung Parang he wants to be kind. Sasabihin ko He wants sana, to be kind, pero sasabihin ko sana na, tingnan mo lang, itsura pa lang, tsaka yung ugali, di ba? Yung Ad character. hominem yan, ad di ba? hominem, Oo. ha? Kaya, hindi ko na sinabi. Okay. Ako talaga, every Friday, masarap talaga kakwentuhan si Sir Ronald Llamas. But for now, we're gonna have to leave it there. Thank you very much. As always, that was our political pundit, Sir Ronald Llamas.